FOJC mga kapatid. Pakibukas kapatid sa 1 Corinthians 1:9. Praise the Lord. 1 Corinthians 1:9. Ang Diyos ay tapat at sa pamamagitan niya ay tinawag kayo sa pakikisama ng kanyang anak na si Jesucristo na Panginoon natin. Amen. Yan po yung FOJC mga kapatid. Amen. Sa digig po sa mga hindi nakaalam, yan po FOJC na kinalaga ng ating Panginoon. Fellowship of Jesus Christ mga kapatid. 1 Corinthians 1:9. Hallelujah. Praise God. At sa ating God is faithful. Amen. Amen. By whom you were called unto fellowship of His Son, Jesus Christ, our Lord. Praise God. Hallelujah. Purihin ng Panginoon. So, bago tayo magsimula, ay makakaupo na tayo mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. So, sa fellowship natin sa ating Panginoon, amen, nakikita natin ang bawat isa masaya. May kabigatan, may problema, pero iniiwan niya bago pumunta rito sa loob ng panampanang Panginoon. So, ang pag-fellowship natin sa Panginoon ay isang relasyon. Ang Diyos daw ay faithful. Kaya dapat tayo maging faithful din mga kapatid. Amen. So, ready na ba ang ating puso at ating mga kapatid? Yung ating cellphone, i-silent natin. Amen. Praise God. Para sa kapurihan ng Panginoon. Hallelujah. So, labas na natin ating pag-aaral. 1 John 1 hanggang 1 to 10. Samahan niyo akong magbasa mga kapatid. Yung buhat sa pasimula, yung aming narinig, yung aming nakita na aming mamatay, yung aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay, sa 2. At ang buhay ay nahayag sa aming nakita at pinatotohanan, at sa inyo'y aming pinapalita ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama, at sa atin ay nahayag. Yung aming nakita at narinig ay siya rin naming ipinabalita sa inyo, upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo. At tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. At ang mga bagay na ito ay aming isusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. 5. At ito ang pagkasabi ng aming narinig sa Kanya, at sa inyo aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw, at sa Kanya'y walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo'y may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nakagmumulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. 7. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa. Praise God. At nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, at dinadaya ang ating sarili, at ang katotohanan ay wala sa atin. Praise the Lord. Kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y nililinisin sa lahat ng kalikuhan. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkakasala, ay ating ginagawang sinungaling. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan muli natin ating Panginoon. Hallelujah. So, tayo scroll dito. Bigyan tayo ng pagpapala ng Diyos. Paano pa itong gamitin? Praise the Lord. First John 1:9. Ang ating title mga kapatid. Hallelujah. The word of life. The words of life. Ang salita ng Diyos ang siyang nagbibigay ng buhay sa atin. Balik natin kapatid sa 1 John 1:1. Yung buhat sa pasimula, yung aming narinig, yung nakita ng aming mga mata, yung aming namasdan at nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Tandaan natin mga kapatid, ang nagsasalita rito ay mga apostol. Amen?
mga disipulo ng ating Panginoon. Nung ito'y binasa ko mga kapatid, sa 1 to 10, may napansin ako dito na sa 1 John 1 to 5, makikita natin dito yung salitang we. Amen? Laging kami. Amen? Hindi sinasabi na ako o sino man. We ang sabi niya rito sa 1 John 1:5. We ang sabi niya rito kung sa English natin sa pababanggitin. At sa verse 6 hanggang 10, makikita natin dito, if we, at kung, ang sabi nga doon na sa first, at kung ipapahayag mo ang iyong mga kasalanan. If we, amen, laging kasama kasi nandito tayo sa liputan at tayo naglilingkod sa Panginoon at binabahagi ng mga apostol kung ano ang kanilang nakita, narinig at nahipo ng kanilang mga kamay. At pinapatotohanan nila, ito yung salitang nagbibigay buhay, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Amen. Ang naghahayag ng salita ng ating Panginoon, yung daw nakakita, nakarinig at nakahipo sa ating Panginoon noong panahon na yon. Kaya wala tayong alinlangan mga kapatid sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon Jesus sapagkat ito'y tunay at totoo mga kapatid. Amen. Amen. Hallelujah. Dagdagan natin ang verse mga kapatid. Hallelujah. Bago tayo magsimula. Ang sabi mga kapatid sa Galatians chapter 1 verse 8. Kung na nagkamali, praise the Lord. 7. Ang sabi rito ni Paul na ito hindi ebanghelyo kundi meron ilang sa inyo'y nagsisiligalig at nag-iibig pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Amen. Ito mga Kristiyano na mga kapatid. Amen. Ang lahat dito, bautismo na doon na ng ating Panginoon. No? Pinapangaralan dito yung mga nakakilala na sa ating Panginoon. Amen. So ang sabi rito sa 1 Corinthians 1, Galatians 1:7, na ito hindi ebanghelyo. Sabi, hindi rin ebanghelyo ang binabahagi dito ni Paul. Amen? Hallelujah. Kundi meron ilan na sa inyo'y nagsisiligalig na nag-iibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Bakit sinabi ito ni Paul sa panahon na to? Kapagkat marami mga patid, hallelujah, na mga gumagamit sa pangalan ng ating Panginoon. Parehas lang naman to, Jesus Christ lang din. Amen? Dito mas tapat ang Kristo rito sa loob ng panambahan namin. Diyan yung Kristo, hindi totoo. So hindi ganon. May iba raw nagsisiligalig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Bakit? Amen? Sapagkat may mga nagbabahagi sa pangalan ng ating Panginoon na hindi na pwedeng, hindi mo na kailangan magpabautismo. Anampalataya ka lang, ligtas ka na. Ngunit ang sabi ni Paul na binigyan ng warning mga kapatid, baba natin sa 8. Datapwat, kahamit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng anumang ebanghelyo na iba sa aming ipinapangaral sa inyo ay matakwil. Amen. Tandaan natin kapag tayo bautismo na nabautismo na sa pangalan ng Panginoon Jesus at alam na natin ang tunay at naging San Diyos. Amen. Dapat maging matalino rin tayo sa ating pinapasok. Amen. Lalo sa pananampalataya ng kaligtasan. Ang sinasabi rito, hindi maitakwil yung tao, kundi maitakwil ang ebanghelyo na ipinapangaral. Amen? Nataliwas sa binabahagi ng mga apostol na mula sa ating Panginoon. Kaya nga sa may, balik mo si sa ano lang, 1 John 1 na yan, 1 John 1:1. Yung buhat sa pasimula, ito yung sinasabi ng mga disipulo, yung aming narinig. Amen? Yung aming nakita. Yung aming namasdan, nahipo ng aming mga kamay tungkol sa salita ng buhay. Wala nang iba tungkol sa salita ng buhay. Amen? Yung kanilang mga, sila yung mga nagiging witness ng ating Panginoon. At sa panahon natin ngayon mga kapatid, yung iyong narinig, iyong nakita sa gawa ng Panginoon, amen? Iyong namamasdan sa kabutihan ng buhay mo sa pamamagitan ng Panginoon, amen? At nahipo, amen? Yung biyaya, amen, yung kaligtasan mula sa ating Panginoon. Spiritually mga kapatid. Kaya nga, maging aware tayo kung sino man na nagbabahagi ng ebanghelyo na iba sa pinapangaral, maging ang anghel daw mga kapatid ay matakwil. Hindi ang taong matakwil. Ang ebanghelyo na ipinapangaral. Sapagkat ang salita ng Panginoon, ang nais ng Panginoon ay buhay na walang hanggan. Amen? Amen. Sa 2, praise the Lord. Hindi rin pala maganda yung ganito pa-exercise. Praise the Lord. Sa 2. At yung buhay ay nahayag sa amin, nakita at pinatotohanan
at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay na walang hanggan na kasama ng Ama. Amen? Na ibinabalita mga kapatid. Amen? Sa taong 2024, willing tayo mga kapatid at magpagamit tayo sa pagbabahagi ng salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan. Amen? Sapagkat ito, lalo ito sa ating mga mahal sa buhay. Ang kaligtasan na mula sa Panginoon. Amen? Kung iyong namasdan, amen? Tinanggap ang ating Panginoon, ay gayon din ang ating mga seshera ng salita ng Diyos ay sila rin na makakatanggap ng buhay na walang hanggan. Amen? Praise the Lord. The word of life. Amen? Praise God. Sa 3, kapatid. Yung aming nakita at narinig ay siya rin naming ibinabalita sa inyo upang kayo naman ay magkaroon ng pakikisama sa amin. Oo, tayo ay may pakikisama sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Sa pakikipagbahagi natin sa ating Panginoon, sa fellowship of Jesus Christ, amen, nagiging kabahagi tayo ng inanda ng ating Panginoon patungkol sa buhay na walang hanggan. Walang ibang salita na makapagliligtas kundi ang salita ng ating Panginoon. Amen? Kaya tayo magpag-pursige, mga kapatid, mag-aral ng salita ng Diyos. Ano mang ating naririnig, magkabila-kabila na hindi maganda, ngunit mag-focus tayo sa salita ng Diyos sapagkat nandyan ang pangako, yung buhay na walang hanggan. Sabi sa topic kagabi, mga kapatid, forgiveness. Amen? Paano ka makikipag-fellowship of Jesus Christ kung hindi tayo naka-receive o hindi tayo nakapagpatawad ng ating kapwa at higit sa lahat, kapatid. Amen? Patawarin mo muna yung sarili mo bago yung kapwa. Kasi paano masasabing pinapatawad mo yung kapwa mo ay yung sarili mo mismo, hallelujah, ay hindi mo magawang patawarin. Amen? Bakit hindi magawang patawarin? Dahil may mga nababalikan pang mga trauma sa mga pangyayari sa ating buhay. Ang bawat isa dito may trauma, mga karanasan, ngunit ito'y binago na ng ating Panginoon. Amen. Amen? Yun ang ginagamit ng kaaway kung bakit ang bawat isa ay hindi makaharap sa presensya ng Panginoon. Yun ang nagiging gambala sa bawat isa. Yun ang nagiging sinasabi nakakahiya naman. Takot. Amen? Ngunit malalaman natin to mga kapatid mamaya kung bakit nagkaroon ng takot. Amen? Na dapat ay hindi naman matakot sapagkat ang sabi rito, the word of God is siya yung nagbibigay ng buhay. Amen? The word of life. Praise God. Isa-isahin muna natin. At ang mga bagay na ito ay aming isinulat upang ating kagalakan ay malubos. Amen? Isinulat ang mga bagay na ito, mga kapatid, upang ating kagalakan ay malubos. Amen? Hindi sinulat to ng mga apostol para sila lamang ay sumikat. Para raw malubos sapagkat nalalaman ng mga apostol na sila ay mayroong buhay na walang hanggan. Amen? Praise God. Dito pinapatotohanan ng mga apostol ng ating Panginoon na kung paano sila ay naka-receive na ng Holy Ghost, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Palakpakan ng Panginoon. Praise God. Patay. At ito ang pasabi at ito ang pasabing aming narinig sa kanya at sa inyo aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa kanya walang anumang kadiliman. Kung sinasabi natin tayo'y hallelujah. Next. May pakikisama sa kanya at nagsisilakan tayo sa kadiliman ay nangbubulaan tayo sa at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Balik mo sa 5:6. Praise the Lord. At ang pasabi, praise God, yan ba yung simula ng 5? At ito ang pasabi, aming narinig sa kanya at sa inyo'y aming ibinabalita. At ito ang pasabi, aming narinig sa kanya. Amen. Narinig dito sa ibang tao lamang, mga kapatid. Narinig to sa ating Panginoon ng mga apostol. Amen. Hallelujah. At sa inyo'y aming ibinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa kanya walang anumang kadiliman. Amen. At wala mang anumang kadiliman, mga kapatid. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
purihin ang Diyos. Ang sabi mga kapatid, praise God, balik tayo sa pakibukas sa John chapter 1 verse 1. Ang sabi kanina sa yung Genesis ano sa 1 John 1:1. Yung buhat sa pasimula, ikot lang tayo dito mga kapatid, amen? Ano men? Yung aming narinig, yung aming nakita, yung aming namasdan at nahipon ng aming mga kamay tungkol sa buhay, tungkol sa salita ng buhay. Wala, alam naman natin dito, ang tinutukoy natin dito yung ating Panginoong Hesukristo. Pag sinabing na the word, mga kapatid, the word of life is Jesus Christ. Kaya bigyan natin ng verse mga kapatid. Sino itong word? Sabi sa John 1:1 at 14. Nang pasimula siya ang berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Amen? So dito mga kapatid sinasabi, at nagkatawang tao ang berbo at tumahan sa gitna natin at nakita namin ang kanyang kaluwalhatian. Kaluwalhatian gaya ng sa bugtong na ama na puspos ng biyaya ng katotohanan. Nakikita natin dito, lagi magkasama yung ama at yung anak, mga kapatid. Amen, na unawaan natin yung one God at dual nature ng ating Panginoon para wala tayong confused. Amen. So, wala pang tao sa langit ng mga panahon na yun, kapatid, ha? Praise God. So, mag-ingat tayo sa mga pakikinig natin sa mga ibang aral, lalo sa YouTube, sa Facebook. Amen, lalo sa ating mga kapatid, apostolic doctrine, one God believer. Amen, marami ngayon naghahayag na mga motivation. Nahihikayat ang damdamin ng tao. Ang galing naman. Amen? Nakikita natin sila na kung paano maghikayat, encouragement. Pero okay yon, may encouragement. Pero paano yung kaligtasan? Yes. Amen, encourage dito lang yon. Amen, motivation. Mainam yon. Pero tingnan natin kung paano yung pag-ingatan, yung natanggap nating kaligtasan sa Panginoon. Yung kanyang salita. Kasi kailangan talaga natin ng motivation o encourage sa ating buhay. Pero wag natin kakalimutan kung paano natin tinanggap ang ating Panginoon, wag natin ipagpalit sa mga bagay na nakapagpapasaya lang sa iyo. Amen? Ang mas nakapagpapasaya sa buhay ng isang tao, hallelujah, yung salita ng Diyos. Amen. Praise God. Hallelujah. Praise the Lord. God's Word. Ang pangalawa mga kapatid, dito ko lang sinilagay, hindi binigay kay Jopay. Ang pangalawa sa nakuha natin ditong topic, Jesus, eternal life, salvation. Amen? Ang ating Panginoon daw mga kapatid, hallelujah, siya yung may eternal life and salvation. So hindi natin makakamit ito mga kapatid, hallelujah, sabi nga sa topic, forgiveness. At kailangan tayo mag-repent at sumunod sa ating Panginoon. Ang sabi sa Romans 6:23, sakit lang ito mga kapatid. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. Amen. Kaya nga dito, kay Jesus lang mga kapatid ang buhay na walang hanggan at kaligtasan. Amen. Sapagkat sa ating mga kapatid, ang kabayaran ng ating kasalanan ay kamatayan. Ngunit salamat sa ating Panginoon na binayaran niya ng kanyang banal na dugo, mga kapatid, upang tayo matubos sa ating mga kasalanan. At hindi lang ito mga kapatid, amen? Yung tinanggap mo siya at ikaw gumanap ng bautismo sa tubig sa pangalan ng ating Panginoon Jesus sa Acts 2:38, na dapat ito yung maganap sa ating buhay at huwag na tayo mag-isip bata pa, amen? Hallelujah, sa pagpapuri at pagsunod sa Panginoon. Pagka ang isang Kristiyano ay nag-iisip bata, tingnan mo, gewang-gewang yan. Amen? Parang puyat na hindi mo malaman. Amen? Hallelujah. Pupunta, sasamba sa Panginoon, magpupuri. At habang buhay, pupurihin ka, sabi sa awitin. Salamat sa Panginoon. Nagising tayo. Amen? Hallelujah. Na lagi natin kasama ang ating Panginoon sa ating pagsamba at pagpupuri sa ating tunay at nag-iwan Diyos. Fellowship in the Father. Amen, hallelujah. Nakapag-fellowship din tayo sa Father, amen, Father God in heaven at sa anak. Amen. Praise God. Ang sabi sa John 14, 7 hanggang 10, hallelujah. Kung ako'y nakakilala ninyo, ay makikilala ninyo ang aking Ama. Buhat ngayon, siya ay inyong nakakilala at siya ay inyong nakita. Praise God. Sa 8,
sinabi sa kanya ni Felipe, Panginoon, ipakita mo sa amin ang Ama at sukat na ito sa amin. Sinabi sa kanya ni Jesus, malaon ng panahon, ako'y inyong kasama at hindi mo ako nakikilala. Felipe, ang nakakita sa akin ay nakakita sa Ama. Paanong sinasabi mo na ipakita mo sa amin ang Ama? Praise God. Kaya nga, sa binasa natin sa 1 John 1:1, hallelujah, yung ang pinapahayag ng mga apostol, yung kanilang nakita, narinig, nahipo at namasdan ng kanilang mga mata. Ito yun, mga kapatid. Amen. Kung paano nila nakasama ang ating Panginoon sa paglilingkod, mga kapatid. At kahit kasama nila ang Panginoon, mga kapatid, marami rin silang katanungan. Why? Sapagkat hindi pa doon binibigay ng ating Panginoon ang promise of Holy Ghost. Pero sa ating mga kapatid, sa panahon na to, amen? Naisin natin, mga kapatid, at pinapaunawa ng ating Panginoon kung sino ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Na malinaw sa Biblia, mga kapatid. Kaya kung sino ang mga ngaral ng Ebanghelyo na ibasa ay pinapangaral ng mga apostol, ay matakwil, mga kapatid. Amen? Kung may nangangaral, amen, na may 2 o Diyos o 3 ang Diyos, amen? May takwil na. Kasi minsan yung iba takot magtakwil. Paparusahan sila. Pero biblical, mga kapatid, ang itinatakwil ay yung maling aral. Sapagkat ang nais ng Panginoon yung kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kaligtasan ng kaluluwa. Amen? May kisama muna ako kay brother. May kisama muna ako dito sa... May pag-fellowship muna ako dito sa sa iba, sa labas. Amen? Masaya dito. Isang Diyos lang din naman ang sinasamba namin. Jesus Christ din. Ang tanong, magkaisa ba kayo ng pagkaunawa? That's right. Amen? Kung magkaisa kayo ng pagkaunawa na sinasamahan nyo sa labas, sa pagpupuri at pagsamba sa ating Panginoon, okay? But, kung iba, mga kapatid, ang pagkaunawa at pilit na sinasaksak na may 3 persona, amen, na may nag-iisang Diyos, delikado yan. Amen? Yes. Mahirap pumasok sa kuweba, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Purihin ang Panginoon sapagkat ang sabi diyan, sinasabi rito ni Felipe, ipakita mo sa amin ang Ama ay sukat na sa amin. Bakit? Sapagkat diyan sa panahon na yan ay hindi pa sila nakaka-receive ng Holy Ghost, mga kapatid. Amen? Na kaya kasama nila ang Panginoon, marami pa silang katanungan. Ngunit nung sila ay tumanggap ng banal na Espiritu mula sa ating Panginoon, doon nila napag-unawaan kung sino ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Kung nakinig tayo, mga kapatid, Tuesday sa Bible study ng ating buting pastor, yung church, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kung tayo, mga kapatid, ay nasa tunay na panambahan, doon natin makikilala, mga kapatid, kung paano ba yung mga apostolic Pentecostal ay makakilala at magpuri sa Panginoon. At kung paano sila mabuksan sa pagkaunawa sa pamamagitan ng mga amen, salita ng Panginoon at sa banal na Espiritu. Amen. Diyan lamang, mga kapatid, ay makikita natin na may ang Diyos at ang ating Panginoon Jesus ay iisa, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Saan tayo ba pa? Praise the Lord. Ang sabi dito, mga kapatid, hallelujah, sa 1 John 5:6 hanggang 8, sa isahin natin, hallelujah, kung paano natin makilala ang ating Panginoon. 1 John chapter 5, First John 5, 6. 1 John chapter 5. 6. Isa natin sa 6, kapatid. Kung Pwede rin yan. Sige. Praise God. Balik natin sa 5 para mas ano. At ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo aming binabalita. Diyos ay ilaw. Ang Diyos ay ilaw. At sa Kanya walang anumang kadiliman. Praise God. Hallelujah. Walang kadiliman sa ating Panginoon. Balik mo, kapatid, dito. 1 John chapter 5, 6 hanggang 8. Verse 6 to 8. Chapter 5. Chapter 5.
Ito yung naparito sa pamagitan ng tubig at dugo sa makatuwid ay si Jesucristo, hindi sa tubig lamang, kundi sa tubig at dugo. At ang Espiritu ang nagpapatotoo sapagkat ang Espiritu ay katotohanan. Sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang Espiritu sa tubig at ang dugo. At ang tatlo ay nagkakaisa. English mo kapatid, para ano? Umpisa mo sa 6. Isa English. This is he that came by water and blood, even Jesus Christ, not by water only, but by water and blood. And this is Spirit that beareth witness, because the Spirit is truth. For there are three that bear record in heaven, the Father, the Word, and the Holy Ghost. And these three are one. Diyan muna kapatid. Amen? Ang sabi daw dyan mga kapatid, in record in heaven. Amen? Hindi sinabing tatlo sila rin mga kapatid na record to record. Hindi sinabi dyan na yung tatlong Diyos sa heaven. Record in heaven. God is three manifestation. Father is creation, Son is redeemer, Holy Ghost is regeneration. Amen? Ang sabi dyan, record in heaven mga kapatid. Hallelujah, the Father, the Word, and the Holy Ghost. The Father is God, mga kapatid. Amen? Hallelujah, is creation. Ito yung Diyos noon sa Old Testament, mga kapatid. Diyos ni Abraham, Isaac, and Jacob. And the Word, ito yung binasa natin mga kapatid sa John 1:1, mga kapatid. Amen? Hallelujah. At ang Holy Ghost nandito mga kapatid sa generation natin na siya nagtuturo at nagpapaalala, nagpapaunawa ng kanyang banal salita sa bawat isa sa atin. At and these three are one. Hindi sinabi ditong 3 in 1. Are one. Amen? Hallelujah. Kaya dapat maunawaan natin ito mga kapatid. Hallelujah na wag ka nang tumulad kay Felipe. Amen? Baptize ka na in Jesus Christ's name. Panalangin natin sa Panginoon na ang Diyos ang siya magbubukas sa kaisipan ng bawat isa sa atin. At sa 8, tandaan natin ito mga kapatid, record in heaven. At sa 8, and there are three that bear witness in earth, the Spirit, and the water, and the blood. And these three agree in one. Pag sinabi rito mga kapatid, witness mga kapatid, in earth, the Spirit mga kapatid, pinapakilala mga kapatid ng ating Panginoon bilang flesh. Amen? Ang Diyos noon. Amen? And the water and the blood, and these three agree are one. In water and blood, wala na iba rito mga kapatid kundi ang ating Panginoon. Sinabing water and blood, yung nahayag sa laman, in the flesh. God was manifest in the flesh. Amen? Praise the Lord. Kaya nga dito mga kapatid, hallelujah, sa John chapter 19, kung nailagay ko dyan sis, John 19:34, gayon may pinalagpasan, ito yung tinusok siya sa tagiliran, mga kapatid, ng isang sundalo. Gayon may pinalagpasan ang kanyang tagiliran ng isang sibat ng isa sa mga kawal at pagdakay lumabas ang tubig, ang dugo at tubig. Yes, amen. So nakita natin dito, kaya dito nagkakaroon ng witness mga kapatid, in the earth mga kapatid, dahil sa ating Panginoon, yung kahayagan niya sa laman. Amen. Ipinapakita rito kung paano yung pagtusok sa tagiliran, lumabas ang dugo at tubig. Amen. Tanda mga kapatid, ang dugo mga kapatid na tayo ay tinubos ng ating Panginoon Jesus sa ating mga kasalanan. At ang tubig ang siya maglilinis sa ating mga kapatid upang tayo makalapit sa presensya ng ating Panginoon at pagkaroon ng kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen. Amen. Hallelujah. Sa 1 John chapter 1 verse 4, balik tayo sa ating pag-aaral. 1 John chapter 1 verse 4. At ang mga bagay na ito'y aming sinusulat upang ang ating kagalakan ay malubos. Amen? Dito makikita natin kung paano yung joy, yung kagalakan, kung paano sila sumulat. Maibahagi lamang ito, binabasa natin ngayon. At ating naririnig ang salita ng Diyos. Nandun doon yung kagalakan. Kaya sa pagbabahagi natin ng salita ng Diyos, dapat nandun din yung kagalakan, yung excitement. Pagpunta natin ng bahay panambahan, nandun yung kagalakan din sa Panginoon. Amen. Amen? Kasi sabi niya mga kapatid, hallelujah, na
na ang mga bagay na ito ay aming isinul upang ang ating kagalakan ay malubos. Hindi lang sa kanila malubos, sa ating kagalakan. Amen. Sa bawat isa na tumanggap at nakarinig ng salita ng Diyos. Amen. Amen. Kung may kapighatian mga kapatid, hallelujah, i-focus muna natin ang ating atensyon sa ating Panginoon sa araw na ito, mga kapatid. Amen. 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 Hallelujah. Sapagkat ang Diyos ang gagawa ng kaparaanan sa atin. Hallelujah. Sa Acts chapter 13, verse 52. At ang mga alagad ay nangapuspos ng kagalakan ng Espiritu Santo. Kaya kapag tayo mga kapatid, hallelujah, puspos ng banal na Espiritu ng ating Panginoon, walang mapagsidlan ng kagalakan ng ating buhay. Kahit may problema ka pa, amen? Ano ba? Financial, amen? Physical. Praise the Lord. Amen? Puro financial na lang, no? So yan ang nagiging root kumisa mga kapatid. Lalo sa Pilipinas, di makasimba, no? Walang pamasahe, walang pagkain, inuuna nila talaga yung tiyan nila mga kapatid sa totoo lang. Yes. Ngunit mga kapatid, ang Diyos ang gumagawa ng kaparaanan. Amen, yung mga sakit, karamdaman. Amen, si Nanay Mila nagising. Praise the Lord. Hallelujah. Gising sa presensya, ninanamnam lang ni Nanay Mila. Akala ko Amen. yan dyan, si nanay, papahinga pero hindi. Maganda pala may salamin, kita ko pati nasa likod. Amen. So praise the Lord, walang nagkukwentuhan niya sa likod. No? Praise the Lord. Praise God. Hallelujah. Busog. Busog. Busog sa kalano. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Yung pagkapuspos ng kagalakan, yan ang ninanais natin ng ating Panginoon. Amen. Bago ka mapuspos ng kagalakan, siyempre, nandun lagi yung forgiveness. Amen. Yes. Love. Humbleness. Amen. Amen. Peace. Hallelujah. Peace. Long suffering ni Pastor. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At sa bawat isa sa atin. Amen. Kaya nandito tayo sa fellowship of Jesus Christ, mga kapatid. Amen. At maging sa Pilipinas, mga kapatid, sa darating na mga taon, hallelujah, ay magkikita-kita tayo doon, mga kapatid. Kaya dito pa lang, magpursigin na tayo, mga kapatid. Amen. Sa pagbabahagi. Si Brad Lito, malapit nang mag-ano ron. Umuwi at siya ay magtuturo ng salita ng Diyos. Amen. Marami siyang patotoo rito patungkol sa Saudi, sa kanyang naranasan. Hindi lang isang sako ang dala niyan. Amen. Isang kamalig na patotoo mula sa ating Panginoon. Amen. Para ang mga nakarinig ng banal na salita ay makatanggap din ng kaligtasan. Amen. Praise God. Hallelujah. God is light. Amen. Ang Diyos daw ang siyang ilaw. Sa verse 5 tayo, mga kapatid. Sa 1 John chapter 1 verse 5. 1:5. Ito ang masabi. At ito ang pasabing aming narinig sa Kanya at sa inyo aming ipinabalita na ang Diyos ay ilaw at sa Kanya walang anumang kadiliman. Ang Diyos daw ay ilaw at walang anumang sa Kanya kadiliman. Amen. Kaya kung ang isang Kristiyano nasa Panginoon, sinasabing napakadilim ng aking pamumuhay, hindi Kristiyano yun. Fake Christian yun tayo, no? Amen? Amen. Hallelujah. Kasi ang Diyos daw, amen, ay ilaw at sa Kanya walang anumang kadiliman. Kaya kapag natanggap natin ang ating Panginoon mula sa ating puso, lumiliwanag, mga kapatid, sa ating pamumuhay sa Panginoon. Amen? Kahit aandap yan. Basta may liwanag yan. At kukurap-kurap yan, lagyan mo ng langis ng Panginoon. Amen? Para sa ating preaching, mga kapatid, nung nakaraan na ating puting pastor, yung 10 na virgin. Amen? 5 wise. At yung 5 mangmang. Hallelujah. Praise God. Kapag sinabi natin tayo nasa Panginoon, hallelujah, wala na tayo sa kadiliman, mga kapatid. Amen. Kung sinasabi mo pang ikaw nasa kadiliman, hallelujah, baka ibang Kristo yan. Praise God. So nag-face out na tong ano na ito. Concentrate sa ano na ito. Praise the Lord. Praise the Lord. So lagi nating iisipin, mga kapatid, ang mga kung ano man ang kabigatan umaranas sa atin. Ipanalangin natin sa Panginoon. Ang Diyos ang siyang magbibigay ng liwanag sa atin. Kung nadidiliman man, nawawala ng pag-asa. Amen? Nawala ng pag-asa kay Habibi mo. Amen? Hallelujah. Wala na siguro ito Habibi, ano?
Praise the Lord. Praise the Lord! Praise the Lord. Amen. Hallelujah. So ganyan kumilos ang Panginoon. Hallelujah. Ngunit ang Diyos, hallelujah. Tandaan natin mga kapatid, ang Diyos ang siyang kumikilos. Hallelujah. Kaya salamat sa Panginoon yung mga habibi. Amen. Naging kabibi na lang. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya lumakad tayo sa liwanag mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. If we, hallelujah, at kung, ang sabi ng Panginoon, hallelujah, sa 1 John chapter 6, sa 1 John chapter 1 verse 6, Kung sinasabi kung sinasabi nating tayo may pakikisama sa Kanya at nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangabubulaan tayo at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Amen. Amen? Malinaw dyan, mga kapatid. Kung sinasabi raw ng isang Kristiyano na siya'y may pakikisama at siya'y sumasamba at kilala niya ang ating Panginoon, sa Kanya'y na nagsisilakad tayo nasa kadiliman. Amen? Kung sinasabi raw ng isang Kristiyano na siya nasa Panginoon, ngunit may pakikisama pa at nagsisilakad doon sa makamundong gawain sa kadiliman, ay sinungaling daw yung mga kapatid. Amen? Naglolokohan lang sila. Amen? At tayo ay hindi nagsisigawa ng katotohanan. Amen? Paano makikita yung mga kapatid? Makikita natin yan sa mga naghahayag ng salita ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos. Amen? Lalo na sa mga ibang sekta, mga kapatid. Amen? Hallelujah, yung mga party-party. Amen? Sarap kaya mag-party. Enjoy lang, enjoy life. Amen? Ngunit ang sabi dyan, hallelujah, kung tayo ay may pakikisama sa ating Panginoon, seryosohin natin. Amen? Amen. Sapagkat kapag gumagawa ang isang taong Kristiyano, hallelujah, ay nagiging sinungaling at pinapako niya muli. Amen? Sa pagkapako ang Panginoon sa krus. Amen. Nawawala ang liwanag. Sinasabi mo ang Diyos ang liwanag sa iyong buhay, ngunit lumalakad ka sa kadiliman. Amen? Nasaan doon, mga kapatid? Ang liwanag na sinasabi mong natanggap mo ang ating Panginoon. Sinungaling ang tao na yun, mga kapatid. At sabi na, at hindi tayo nagsisigawa ng katotohanan. Sapagkat ang Diyos ay katotohanan. Amen? Amen. Maliwanag dyan, mga kapatid, ang Diyos ay katotohanan. Kaya ang ating pag-aaral, mga kapatid, kung ano ang narinig ng mga apostol, ay siya ring ating ibinabahagi sa oras at sa araw na ito, mga kapatid. Amen. Kung ano yung nakita sa Panginoon, kung ano ang narinig mo sa Panginoon, hallelujah, at namasdan mo sa Panginoong Hesus, hallelujah, sabi niya, ang salita niya, ang siya nagbibigay ng buhay sa iyo, mga kapatid. Amen. Wala nang iba. Hindi naman makasamang makiparty, kaya lang kapag ka sobra na, at alam mo na makasalibutan, amen? Stop na. Kaya may boundary ka sa buhay mo bilang isang Kristiyano. Amen? Hallelujah. Maging Christian likeness tayo, mga kapatid, sa pagsunod sa ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. God is light, mga kapatid. Ang sabi, mga kapatid, hallelujah, sa Matthew 6:22 hanggang 23, naiwan to, balikan natin. Ang ilawan ng katawan ay ang mata. Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos na liwanag. Amen. Datapwat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos Ang kadiliman. ng kadiliman. Kaya kung ang ilaw ay Masa iyo. na sumasayo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman. Amen? Lagi nating tatanungin ang ating sarili, mga kapatid. Kaya kung mangaral ang mga disipulo, kung gaganapin mo, hindi niya sinabing, ganapin mo yan para maligtas ka. Amen? Kung, ibig sabihin, nasa sayo ang desisyon, may free will ka. Yes. Sapagkat kung ano ang binabahagi ng mga disipulo, mga kapatid, na kanilang narinig, nakita ng kanilang mga mata, nahipo at nabasdan. Amen? Ay yun din ang binabahagi sa oras ito, mga kapatid. Amen. Kaya ang ilawan ng iyong katawan ay mata. Kaya ingatan natin, mga kapatid. Yes. Amen? Hallelujah. Ang panonood ng mga malalaswa, mga kapatid, Kristiyano ka na, maging babae o maging lalaki, hindi to preaching, mga kapatid. Bible study. Amen? Kung ang ilawan
ang ilawan ng katawan ay ang mata. Amen? Kaya nga sabi, walk by faith, not by sight. Yes. Kaya focus tayo sa Panginoon. Kung tapat ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng Liwan. liwanag. Pag sinabing tapat ang iyong mata, mga kapatid, nakapokus ka sa Panginoon. Amen. Amen. Hindi ka natitinag, hindi ka kukuya-kuya-kuy. Amen. Hindi ka pahila-hilata sa pagpupuri sa Panginoon, sa pagsunod sa Amen. Panginoon. Amen. Salamat sa ating mga mentor, sa ating leader, sa ating buting Pastor Vincent. Amen. Na sila patuloy nagtityaga sa bawat isa sa atin. Na paulit-ulit tayong sinasabihan na kung paano mamuhay na may kabanalan sa ating Panginoon. Masakit ang salita ng Diyos sa mga gumagawa ng kasalanan. Amen. Ngunit kapag ang tao, mga kapatid, hallelujah, ay iniwan na mga ganong pamumuhay, praise the Lord ng praise the Lord yung mga kapatid. Walang tigil na pagpupuri sapagkat nalalaman nila kung paano kumilos ang Diyos sa kanilang buhay. Kaya nga nung tayo gumanap ng bautismo sa pangalan ng ating Panginoon Jesus, water baptism, inilibing na ito mga kapatid. Amen? Ang mga lumang pagkatao. By process mga kapatid. Amen? Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Datapwat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng kadiliman. Amen? Ano ba yung kasamaan ng mata? Ito yung ginagamit ng kaaway. Pride of life, lust of the flesh. Ito pa isa mga kapatid. Lust of the eyes. Amen? Datapwat kung masama ang iyong mata, ang buong katawan mo ay mapupuspos ng kadiliman. Kaya sa panahon na ito mga kapatid, amen, hallelujah, pag-ingatan natin, hindi lang sa ating, kundi sa ating mga mahal sa buhay, sa ating pamilya, kung paano ibahagi ang salita ng Diyos patungkol sa kaligtasan. Yung ebanghelyo, ang nais ng Panginoon mga kapatid, sa panahon na ito mga kapatid, wala nang iba. Hallelujah. Kaya kung ang ilaw na sumasa iyo ay kadiliman, gaano kaya kalaki ang kadiliman? Amen? Mahirap mga kapatid. Kaya nabanggit kanina, kapag ikaw ay nasa kuweba mga kapatid, ang isip mo nasa liwanag ka. Amen? Gaano kaya kadilim yun? Amen? Para ka nasa isang libingan sila. Amen? Hallelujah. Kaya ang liwanag mga kapatid, walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Yes. Amen. At sa bawat isa sa atin, amen, na lumalakad sa presensya ng Panginoon, tumutupad, amen, nagtatyaga, nagsasakripisto, nagpapagamit sa ating Panginoon, nandoon makikita ang liwanag ng ating Panginoon sa bawat isa. Ang pagpapagal sa ating Panginoon. Bagamat pagod ang katawan, kahit mga puyat ang ating mga kapatid, amen, at si Nanay Mila, si Nanay Mercy, hirap na umakyat doon sa third floor papunta rito. The Lord. Kita naman natin mga kapatid, pagdating dito, tumatalong pa. Dapat may Pag sinabing mahal na mahal kita Panginoon, talagang kumakaway. Amen? Amen. Kumaawit na mula sa puso. Yes. Praise God. So, ganun ang nais ng Panginoon mga kapatid. Amen? Kaya pag sinabi dito ng worship leader, song leader, nagpuri sabay natin. Amen? Amen. Kahit may arthritis pa. Kahit pag ganun lang. Ano? Hallelujah. So, basta ang mahalaga, nagpupuri tayo sa Panginoon. Amen. Kahit hindi naman ako sumayaw, nagpupuri naman ang puso ko. Kapag sinabi mo, nagpupuri ang puso mo, susunod ang katawan mo, kapatid. Amen? Hallelujah. Kapag sinabi mo, nagpupuri ka, hallelujah, hindi lang sa bibig, dapat mula sa puso. Amen? So, yun ang nais ng Panginoon. So, hindi natin mahal mga kapatid dito, maraming may mga gift of discerning. Amen? Kumilos ka lang at hindi ka lang tumingin sa mata ng kapatid mo. Alam na. Pero silent pa rin sila. Nandun yung panalangin. Amen? Nandun yung forgiveness. Pag hindi tumingin ng diretsyo, may pagkakautang yun. Praise the Lord. Buti wala na rin si Nanay Yola. Kamusta ka dyan po, Nanay Yola? Purihin ang Panginoon. Isang paalala sa atin to mga kapatid bilang isang mananampalataya sa Panginoon. Hindi lang tayo nagiging halimbawa sa loob ng panambahan. Minsan dito nasa loob ng panambahan, mandaraya rin yung tao, papakita ng tao. Kailangan makita to sa pamumuhay tulad ng naalala ko yung turo na ating Sister Mercy. Ano ba ang pagkakilala sa iyo ng pamilya mo, sa katrabaho mo, hindi lang dito sa loob ng panambahan. Amen? Hallelujah. Yun ang nais ng Panginoon. Ibig sabihin, ipamuhay. Kung paano natin tinanggap ang ating Panginoon.
So, Amen. wala na. Wala nang iba, kundi ang Panginoon lamang. Jesus is the last hope. Ang pag-aaral ni Sis Eileen. Hope. Praise the Lord. Hallelujah. Praise God. Balik tayo kapatid sa 1 John chapter 1:6. Andiyan pa ba tayo? Amen. Amen. Saan ba tayo? Kung sinasabi natin tayo may pakikisama sa kanya, nagsisilakad tayo sa kadiliman, ay nangagubulaanan tayo at hindi tayo nagsisilakad ng katotohanan. Praise God. Silakan. Ngunit kung tayo'y nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakikisama tayo sa isa't isa at nililinis tayo ng dugo ni Jesus na kanyang anak sa lahat ng kasalanan. Praise God. Hallelujah. So, praise the Lord. So, buksan mo kapatid sa 1 Timothy chapter 5 verse 7 and 15. Sabi rito, ang mga bagay na ito'y inutos mo rin naman upang sila'y mawala ng kapintasan. So, ibig sabihin mga kapatid, sa pagbabahagi ng salita ng Diyos, may ginagamit na lingkod ng Diyos tulad dito pinapayuhan ni Paul si Timoteo na ang mga bagay na ito iutos mo rin naman. Amen? Upang sila'y mawala ng kapintasan sa mga Kristiyano. Amen? Iutos mo rin sa kanila, ipamahagi mo rin ang salita ng Diyos na iyong narinig. Amen? Hallelujah. Yung kabanalan. Amen? Repent. Pagpupuri sa ating tunay at nag-iisang Diyos. Iutos mo rin naman sa kanila, ipahayag mo sa kanila ang salita ng Diyos. Kaya itong pag-aaral natin na ito mga kapatid ay mula sa Panginoon. Upang sila'y mawala ng kapintasan. Upang sila. Ibig sabihin sila rin ay gumagawa rin ng mga makasanlibutan. Amen. Ngunit ang sabi diyan, upang sila'y mawala ng kapintasan at makalakad sa presensya ng Panginoon. At sa 15, sapagkat ang mga iba'y nagsibaling sa mga hulihan ni Satanas. So senior cut ko na lang kung babasahin ito mga kapatid. Amen, kung paano yung katigasan na sinabi sa Galatians chapter 1 verse 8 o hanggang 9 na sinabi diyan na may ibang sa inyo'y nagsisiibig na pasamain ang ebanghelyo ni Kristo. Ngunit ang sabi naman diyan mga kapatid, sapagkat ang iba'y nagsisibaling, amen, sa hulihan ni Satanas. Amen. Nagsisiliko, ibig sabihin na-deceive na sila. Even very elect mga kapatid sa panahon ngayon. Amen. Hallelujah. Kapag ikaw ay dumaranas ng pagsubok spiritually, amen, sa iyong sarili, sa iyong pamilya, sa iyong kapatid sa pananampalataya, hallelujah. Ang maganda dyan mga kapatid, ipanalangin at pag-usapan. Amen. So salamat sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. Sa 1 Timothy 5:15, sapagkat ang iba'y nagsisibaling sa ulian ni Satanas. Amen. So sila yung mga nagsisilikong daan. Amen. Na tumanggap na sa Panginoon. Lumilipat pa. Ayoko na sa Hepo, Jesse. Tad-tad na ako ron. Wala na akong peace of mind doon. Amen. Dito ako, may kalayaan ako. Walang pumupuna sa akin. So tingnan natin yung palo ng Panginoon. Huwag na sana mga kapatid. Amen. Hallelujah. Praise God. Ang kahiyan ng isang tao ang ginagamit ni Satanas mga kapatid. Nakakahiya. Ngunit, hallelujah, kapag ito'y sinuko natin sa Panginoon, walang pagtatangi ang Panginoon, tatanggapin niya ang bawat isa atin. Amen. Hallelujah. Praise God. Walang tinatangi ang Panginoon. Tulad ng pinost natin buti pastor. Amen. Dami na. Praise God. Yung prodigal son. Amen. Yung kahit na pinaalis siya. Amen. Kumakain siya ng pagkain ng baboy. Ngunit pinili pa rin niya na bumalik sa Panginoon. Yes. Nagkasala ako sa langit. Sa Ama at sa langit. Amen. Ngunit nag-decide siya na babalik sa piling ng kanyang ama. Kaya ikaw kapatid, amen, kung nakikinig ka man dyan,
nananawagan ng Panginoon. Praise the Lord! Walang Panginoon ng Panginoon. Amen. Lord. Nananawagan ng Panginoon sa oras na to. Amen? Hallelujah! At tatanggapin ka niya nakabukas ang dalawang palad. Amen. Amen. Kung ikaw ay magdidesisyon na bumalik sa ating Panginoon Jesus. Amen. Hindi bahay panambahan o building ang pinupunta natin dito, kapatid. Amen. Kundi ang Panginoon. Amen. Amen. Kaya nananawagan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Kailangan pa bang manawagan? Matagal nang nanawagan ng Panginoon. Amen. Sa puso natin, matagal na naghari ang Diyos sa puso natin. Amen. Ayaw lang paghariin ng tao. Matigas lang talaga ang puso. Matigas ang panga. Amen. Sinasabi na. Minsan pag sinabing matigas ang panga talaga nagangalit, matigas pati yung puso. Di makapagsalita. Amen. Pigil na pigil. Praise the Lord. Hallelujah. So wag tayong magpa-deceive sa kaaway, mga kapatid. Hallelujah. Praise God. Sa 1 John chapter 1 verse 7. Extend tayo ng konti. Ngunit kung tayo nagsisilakad sa liwanag, na gaya niyang nasa liwanag, ay may pakisama tayo sa isa't isa. At nililinis tayo ng anak sa lahat ng kasalanan. Sa 8. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kung sinasabi daw natin na tayo walang kasalanan, ay dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Praise God. Hallelujah. Paano mo ba nadadaya yung sarili mo? Amen. Amen. Hallelujah. Sa panalangin. Praise God. Sa pamumuhay bilang isang Kristiyano. Hallelujah. Sinasabi diyan na tayo'y wala na sa kadiliman, mga kapatid. Amen. Na dapat nandun na tayo sa liwanag sa paglakad sa ating Panginoon. Sapagkat, mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay dinadaya natin ang ating sarili. Kaya nga, everyday nandun yung nagpapakumpes tayo, naglilinis tayo sa Panginoon, may devotion tayo, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Upang sa paglapit natin sa Panginoon, hallelujah, ay lumalakad tayo sa katotohanan. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Sa Roma, sa 1 John 1:8. Kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, praise the Lord, ay ating dinadaya ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Sa 9, kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo patatawarin sa ating mga kasalanan at tayo lilinisin sa lahat ng kalikuan. Amen. Amen? So, ito yung pinangahawakan ng karamihan sa paggawa ng kasalanan. Magko-confess na lang ako, thank you Lord, patawarin mo ako. Amen? Tandaan natin, mga kapatid. Amen? Sa Hebrews 10:26, kung di ako nagkakamali. Kapag sinasadya ng isang Kristiyano ang pagkakasala, ay wala nang hain pang ihandog, mga kapatid. Amen? Wala nang hain pa. Wala nang kaligtasan pa. Ganun ba, mga kapatid? Hallelujah. Sapagkat kung ating sinasadya ang pagkakasala, pagkatapos na ating matanggap ang pagkakilala sa katotohanan, ay wala nang haing natitira pa tungkol sa kasalanan. Amen. Kahit anong pagpapahayag mo. Amen? Lord, patawad. Kahit dagugan mo pa yung mukha mo, wag na itimtim. Kasi ito yung para makita mo yung mga star ng kasalanan na ginawa ng mo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya dito, mga kapatid, ito yung isang verse, mga kapatid, na itanim din natin sa ating puso. Bago mo gawin ang isang bagay, kung ito ba'y mabuti o makakabuti pa sa'yo Amen. o hindi. Amen. Hallelujah. Sapagkat ang sabi diyan, mga kapatid, wala nang hain pang natitira tungkol sa mga kasalanan. Hallelujah. Balik tayo, mga kapatid, sa 1 John 1:9. If you confess. Amen. Hallelujah. So ang nais ng Panginoon, mag-confess tayo na mag-confess. May mga bagay na sa buhay natin na hindi naman na talaga natin sinasadya. Minsan kahit hindi ka nga nagsasalita, hindi tayo nagsasalita,
pero deep inside, masama ang loob. So, i-confess mo na kagad sa Panginoon yan. Lord, patawarin mo ako sa araw na to, sa oras na to. Lord, patawarin mo ako sa oras na to. O Lord God, lumilipad ang aking isipan. Panginoon, sa pakikinig na salita ng Diyos. Amen. Kinukumpes ko sa iyo, Panginoon. Amen. Tama. Amen. Hallelujah. Yung habang ako'y nakikinig sa oras na to, yung isipan ko nasa problema. Ano kaya ang kakainin? Amen. Ano kaya ulam mamaya? Hindi ko rin alam. Amen. So, kapatid, amen. Hallelujah. Yung mga bagay na to, mga kapatid, ay dapat sa ating buhay, isang Kristiyano, hallelujah, ay iwan na yung mga bagay, amen, yung mga habit na kasalanan sa buhay ng isang tao. Praise God. Sa ating pagkakatipon-tipon dito sa loob ng panambahan sa FOJC Bertrand, tandaan natin mga kapatid na ang walis, amen. Kasi pag sinasabi nila ang walis ay isa, walang makuhang dumi, amen. Pwede pamalo, nakakasakit pa rin, isa lang eh. Amen. Pero pag marami, sama-sama, nakakatanggal siya. Yes. Ngunit mga kapatid, hallelujah, ang walis kahit gaano karami, naniniwala ka na hindi ito makakapagtanggal ng dumi. Kapag ito'y walang, pagka hindi ito hinawakan ng ating Panginoon, kailangan to isang bugkol to. Amen. Kapag ginano, talagang walis to. Amen. Kaya sa loob ng panambahan, hindi lang paramihan ng miyembro. Kahit gaano karaming miyembro na yan, kung walang umahawak. Amen. Mananatili ang mga miyembro sa mga maling paniniwala. Amen. Hindi nakakarinig ng mga masasakit na salita ng Diyos. Yung pagtutuwid ng salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Huwag kang mangalunya, huwag kang magnakaw, huwag kang makikiapid. Huwag kang magsisinungaling. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Amen. Yan ang nais ng Panginoon. Isa lamang ang Diyos. Amen. Hindi tatlo, hindi dalawa, hindi isa, hindi apat. Kundi ang ipinapahayag ng mga apostol, mga kapatid, hallelujah, ay yung nag-iisang Diyos lamang. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Amen. Kung ano ang kanilang nakita, kung ano ang kanilang narinig, nahipo at namasdan ng kanilang mga mata, yun ang sinasamba natin, mga kapatid. Hallelujah, Jesus, sa ating buhay, mga kapatid. Praise God. At sa 1 John chapter 1, verse 10, last verse tayo. Hallelujah. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala ay ating, ulit ito mga kapatid, ay ginagawang sinungaling siya at ang kanyang salita ay wala sa atin. Kung sinasabi raw na isang tao na siya hindi nagkakasala, ginagawa niyang sinungaling yung hindi lang sarili niya, pati yung Diyos. Amen. Hindi lang siya nagsisinungaling sa sarili niya, kundi masigit sa Diyos, mga kapatid. Yung tao na mga kapatid ay wala sa katotohanan. Siya ay tinawag na sinungaling. Amen. Kaya yung paglakad, hallelujah, sa presensya ng Panginoon ay meron dapat tayo doon lumalakad sa katotohanan. Hallelujah. At ang kanyang salita ay wala sa atin. Hindi tayo papayag na ang salita ng Diyos ay mawala sa atin. Amen. Hallelujah. Praise God. Confess your sin. Amen. Lagi natin i-confess. Kaya ang sabi ng ating Panginoon sa babae na nahuli na on the act, na nahuli sa pangalo niya, go and no more sin. Amen. May humus ka ba sa kanya? Wala. Praise God. Kung sino ang walang kasalanan, siya ang unang bumato. Amen. Unang umalis daw, matanda. Praise God. Tayo, dadating din tayo dyan. Tapos na yan. Tapos na tayo dyan. Amen. So makita natin dito, kung paano pinapakita doon ang mga tao, mga kapatid, hallelujah, sinusubok ang ating Panginoon Jesus. Amen. Hallelujah. Ang sabi sa John chapter 8 verse 11, at sinabi niya, walang sino man. Dito yung tinanong ng ating Panginoon, meron ba sa inyong humusga o narinig? Wala. Wala, sabi ng babae. At sinabi niya, wala sino man, Panginoon. At sinabi ni Jesus, ako man ay hindi rin hahatol sa iyo. Humayo ka sa iyong lakad. Mula ngayon, huwag ka na magkasala. Amen. Nakita natin dito kung paano, ano? On the act na ito, mga kapatid. Amen. Kahalay-halay ito. Pangalo niya ito eh. Amen. Hallelujah. Ako man ay hindi rin nahatol sa iyo.
humayo ka ng iyong lakad, mula ngayon huwag ka na magkasala. Kaya nga yung kasalanan, mga ganyan, anumang kasalanan, amen, magkakaiba-iba tayo ng kasalanan, sinasadya o hindi, mga kapatid. Hallelujah, pag pinatawad na tayo ng ating Panginoon, humayo ka na. Naganap mo na ba, amen, yung panata? Ganapin natin yung panata natin sa Panginoon. Patawarin mo ako, Panginoon, hindi ko na gagawin yung mga bagay na ito. Patawarin mo ako, Lord, iligtas mo ako. Amen? Hindi ko na gagawin yung mga bagay na ito. Amen. Sabi ng Panginoon, ako man ay hindi hato sa iyo. Ngunit, ang question ng Panginoon dyan, huwag ka na magkasala muli. Ibig sabihin, huwag mo nang sadyain muli ang pagkakasala. Amen? Hallelujah. Hindi ibig sabihin na wala nang kasalanan yung babae na yun. Ibig sabihin, huwag mo nang sadyain yung pagkakasala. Na ito'y magiging kapapahamak lang ng tao na gumagawa na yun. Amen. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Last verse tayo, mga kapatid. And malapit tayong conclusion. 1 John chapter 1 verse 10. Thank you, Jesus. Palakapahan natin ang Panginoon. Hallelujah. 1 John chapter 1 verse 10. Nabasa natin kanina to, pero ulitin natin. Kung sinasabi natin tayo hindi nagkasala, hallelujah, ay ginagawa nating sinungaling ang Diyos. Amen. So, salamat sa Panginoon sa bawat isa. Hallelujah, ay talagang lumalapit sa Panginoon. Inaamin ang kanyang pagkakasala sa harapan ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Dinadagukan pa nga ng isang lalaki, nung hindi siya makalapit sa Panginoon. Dinadagukan ng kanyang dibdib at nakatingala sa langit. At yun, hallelujah, ay pinatawad ng Panginoon kaysa sa Lord, wag mo akong igaya sa tao na yun. Sa maniningil ng buwis. Amen. Kaya, mahirap magturo. Amen. Hallelujah. Lord, makasalanan yun. Wag mo akong igaya doon. Amen. So, makikita natin yung maling panalangin sa oras na yun. Kung paano dapat sa panalangin, mga kapatid, nandun yung pagpapasakop natin sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Sa ating tunay at nag-iisang Diyos. Hallelujah. Praise God. Sa Romans 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala nga at hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Ang lahat ay nagkasala. Pero salamat. Hallelujah. Romans 3:23. Tama ba yun? Sapagkat ang lahat na nagkasala nga ay hindi nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. So salamat sa Panginoon. Kung hindi dahil sa ating Panginoon, hindi tayo makaabot sa kaluwalhatian ng Panginoon. Amen. And dahil sa kanyang dugo at sa tubig, mga kapatid. Sa flesh, mga kapatid. Amen? Sa tubig at sa dugo, become flesh ng ating Panginoon. Doon tayo nagkaroon ng katubusan. By His grace, sa Ephesians chapter 2, verse 8-9, mga kapatid. Hindi sa gawa natin, kundi sa biyaya ng ating Panginoon. Yes. Ngunit ito'y ginawa natin, mga kapatid, sapagkat ito'y inuutos ng Biblia na salita ng Diyos na dapat meron tayong gawin at tuparin sa ating buhay. Ito yung sa Acts 2:38, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Sa conclusion tayo, mga kapatid. Hallelujah. Sa Colossians chapter 1, verse 9 hanggang 11. Dahil dito'y kami naman mula sa ng araw ng aming narinig ay hindi kami nagsisitigil sa panalangin at ng paghingi na patungkol sa inyo upang kayo'y puspusin ng kaalaman ng kanyang kalooban sa buong karunungan at pagkaunawa ayon sa Espiritu upang kayo'y magsilakad ng nararapat sa Panginoon sa buong kalulugod niya at magsipamunga sa bawat gawang mabuti at magsilago sa kaalaman ng Diyos na kayo'y palaksin ng buong kapangyarihan ayon sa kalakasan na kanyang kaluwalhatian sa buong pagtitiis at pagpapaninuhod ng may galak. Amen. So, praise God. So, hanggang dito lamang tayo, mga kapatid. Hallelujah. Na tayo magpagtiis sa ating Panginoon na may buong galak. So, Amen. isa lang ang buod ng mensahe ng ating Panginoon. Hallelujah. Ay, title natin, mga kapatid. Word of life. Amen. Ang kaliwanagan ng ating Panginoon
ay makita sa buhay ng bawat isa sa atin. Amen. So, God bless us all mga kapatid.